Siya si Cassandra Castro, anak ng mayor. Si Tiffany Velasquez naman ang babaeng blonde ang buhok, kaibigan ni Cassandra. I think no, Sandy. Sa tingin ko, naparito lang yan para makanaras ng libreng aircon o baka naman manghingi ng tira-tirang pagkain. Wika ni Tiffany. Yeah, you're probably right. Di sila pinansin ni Zeus sa halip kinuha niyang menu at pumili na makakain. Nasa kalagitnaan siya ng pagpili ng sitsitan siya ni Tiffany. Nilingon niya ito. Alam mo ba ako nung klaseng lugar to? Sa tingin mo ba kakayanin mo ang presyo ng mga pagkain dito? Nakapangalumbabang tanong ni Tiffany habang naka-poker face sa tinitingnan si Zeus. Nagtataka to dahil hawak-hawak ni Zeus ang menu na parang pumipili ng pagkain. Are you here to eat lunch? Umiling lang si Zeus. Pagkatapos, muling binalik ang kanyang atensyon sa pagpili ng pagkain. How rude! Saad ni Cassandra na mapansing parang di interesado si Zeus na makipag-usap sa kaibigan niya. Maswerte ka nga dahil kinakausap ka pa namin. People like you are not worthy of our attention. Di umamik si Zeus. Nagpatuloy lang siya sa pagbuklat ng menu. Di niya naman ginustong kausapin siya ng mga to. So what are you even doing here? Get lost, loser. Di mo ba nakikitang kumakain ng mga tao dito? Pabulyaw na wika ni Tiffany. Nagsilingunan sa kanila ibang tao sa ibang mesa. Nahinto saglit si Zeus. Alam niya at nakikita naman niya kumakain ng mga tao rito. Nakakasagabal ba siya sa kanila? Naparito rin naman siya para kumain ng almusal at hindi pa ng halian. What's going on here? Tanong ng lalaking kakarating lang. May kasama tong dalawa pang lalaki at galing ang mga to sa banyo. Mga kasama sila ni Tiffany at Cassandra. Umupo at tumabi ang lalaking nagtanong kay Tiffany. What's going on, Tiff? Bakit nakasimangot ka? Who are you talking to? Sunod-sunod na tanong ng lalaki na humawak pa sa balikat ni Tiffany. Tingnan mo ang lalaking yan, Kuya Dex. Hindi ako nakatapos kumain dahil sa basurang yan. Nabigla na lang sumulpot sa harapan namin. Maarting wika ni Cassandra na siyang sumagot sa tanong ng lalaki. I can even smell his stench from here. Pabulong na dagdag na sambit pa nito. Dexter ang pangalan ng lalaki, kasintahan to ni Tiffany at kapatid ni Cassandra. Pare-pareho silang estudyante ng La Fernanda University at mga pawang may mayamang pamilya. That's right, babe. Just look at him. Sino mong customer makakakita sa lalaking yan na pag-alagala sa loob ng restaurant na to mawawala ng ganang kumain? Sambit ni Tiffany. Di alam ni Zeus kung matatawa ba siya sa kauiyan nila. Anong problema nila? Nang dahil lang nakasuot siya ng ordinaryong damit, mawawalan sila ng ganang kumain? Nakakatawa. Nauunawaan ni Zeus kung bakit minamata siya ng mga to pero anong punto ng ginagawa nila? Hindi nga siya kilala ng mga to sa personal. Alright, let me talk to him for a second. Lumapit si Dexter kay Zeus na nakatingin lang sa menu. Hindi siya nag-abalang balingan ng tingin si Dexter nang makalapit ng mga to sa kanya. Listen, mas maganda sigurong umalis ka na. This is a high-end restaurant. Lugar kainan. Hindi lugar tambahin ng mga pulubing katulad mo. Napaismed si Zeus. At anong karapatan mo para paalisin ako rito? May kakayahan ka ba? Bahagyang natigilan si Dexter dahil sa sinabi ni Zeus bago nalingon si Tiffany na hindi rin makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lakas naman ng loob ng pulubing tong hamunin si Dexter. Sino ba siya sa tingin niya? Anak ng presidente ng Pilipinas? Ano rin karapatan mo para hamunin ako? I'm asking you nicely to leave this place or else pagsisisihan mo kung magmamatigas ka pa. Nilapag ni Zeus ang hawak ng menu pagkatapos ay seryosong tinignan si Dexter. Talaga? Bakit ko naman pagsisisihan kung magmamatigas ako? Una sa lahat, wala naman siyang ginagawang masama sa kanila. Sila tong hinuhusgahan siya dahil lang sa kanyang pananamit. Ang taing nais si Zeus kumain at magpakabusog. Isa pa mukhang di naman nila pagmamayari ang restaurant na to. Saka lang siya aalis kung sasabihin lang kanila ito. Talagang di napigilan ni Dexter ang mailing. Di niya akalaing may ganito pala ka-aroganteng pulubi. Pambihira. Right. Kung ayaw mong umalis, I think there's someone who will help you to do that. Kinuhang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng manager ng restaurant. Sino tinatawagan mo? Tanong ni Tiffany. I'm calling Joey Alanes, the manager of this restaurant. Sagot ni Dexter sa medyo may kalakasang boses upang ipagmayabang sa ibang kumakain na kilala niya ang manager ng restaurant. Wow, bro! Hindi ko alam, kilala mo palang manager ng restaurant na to. Wika na isa pa nilang kasamang lalaki na may pinakamanghang tono. Are you calling Manager Alanes to ask him to get rid of this trash? You're the man! Buong ngiting nilapitan ni Tiffany si Dexter, niyakap ang braso nito.
Babe, you're so cool. Hindi ko rin alam kakilala mo pala si Mr. Alanis. Pwede mo ba ako ipakilala sa kanya mamaya? Sure babe, no problem. Ang totoo, kaya lang may contact si Dexter kay Joey ay dahil lang sa koneksyon ng kanyang ama. Pero sa personal ni minsan, di pa nakakausap ni Dexter si Joey. Napaismid si Zeus. Kung sa tingin nila isa lang siyang basura, bakit ang manager pang aabalahin ni Dexter para lang paalisin siya? Bakit di na lang tumawag ng security guard para paalisin siya? Ginagawa niya lang ba to para magpakitang gilas? Nakangising binalingan ni Tiffany si Zeus. You're done, poor trash. Kung ako sa'yo, simulan mo lang lisanin ang lugar na to. Marahil hindi mo pa alam kung gaano ka makapangyarihan si Manager Alanis. That's right. How could someone like this poor bastard would know about Manager Alanis? Natatawang sambit naman ni Cassandra. He's not even worth knowing such a powerful person as Manager Alanis. Napailing-iling na lamang si Zeus. Wala siyang pake. Kung sino man ang manager na tinutukoy nila. Ang nasa isip niya ngayon, sana bumalik na ang waiter at na maka-order na siya ng pagkain. Sinubukan tawagan ni Dexter si Joey para hindi to sumasagot. Pagkalipas na mahigit 1 minutong pagsubok ni Dexter na tawagan ng manager, natanaw nila ang nagmamadaling si Joey na kakababa lang galing sa ikalawang palapag. Nagmamadaling binaba ni Dexter ang kanyang cellphone at sinalubong ang manager na saktong pumunta sa kinaroroonan nila. Nagtataka man kung ba't to naparito kahit na hindi niya to na-contact ay malugod niya pa rin tong binati. Hello Manager Alanis, it's nice meeting you. My name is Dexter Carpio, son of Derek Carpio. Bungad na bati ni Dexter. Inalokan nito ng pakikipagkamay si Joey. Ilan sa mga customer ang namangha na magpakilala si Dexter. Si Derek Carpio ang kasalukuyang mayor ng Quezon. Ang mas kinamamangha pa nila ay talagang nagawa nitong papuntahin si Manager Alanis. Saglit na napakunot ang noo ni Joey at saka tinanggap ang pakikipagkamay ni Dexter. Inaakala niyang ito ang tinutukoy ng waiter na may SVIP Light Metrobank card dahil malapit tong nakatayo sa mesang kinaroroonan ni Zeus. It's nice meeting you too, Mr. Carpio. Masaya ako na pabisita kayo sa aming restaurant. Kung alam kong pupunta ka ngayon, sana na ipaghanda kita na isang magarabong pa-welcome sa isa sa aming VIP lounge. Pero huwag ka mag-alala dahil kasalukuyan ng inihahanda ng aming staffs ang VIP lounge para sa'yo. Buong ngiting wika na Joey. Napangangang ibang customer na maging ang mga kasama ni Dexter sa pagiging magalang ni Joey kay Dexter. Higit na mas mataas pa rin ang estado ni Joey sa ama ni Dexter kahit na mayor pa man to sa kanilang syudad. Isa pa binanggit din ng manager na ipinaghahanda nila si Dexter ng isang VIP lounge. Ibig ba nitong sabihin isang VIP customer si Dexter sa restaurant na to? That is too generous of you, Manager Alanis. Di mapigilan ni Dexter pamulahan ng tenga dahil sa respetong natatanggap niya mula sa manager ng restaurant. Kilalang makapangyarihan si Joey dahil sa isa siyang tagapagsalbi na ikatlong pinakamayamang pamilya sa Quezon, ang De La Vega family. Pagmamay-ari din ng De La Vega ang restaurant na to. Ang ipinagtataka lamang ni Dexter, hindi naman siya VIP customer ng restaurant. Isa pa, hindi naman niya nakausap si Joey. Bakit naghahanda to ng VIP lounge para sa kanya? Yun ba'y dahil anak siya ng mayor? Wow, babe! Di ko alam isa ka palang VIP customer ng Laurentia. Balak mo ba akong isorpresa? Tuwang-tuwang tanong ni Tiffany. Ibang klase ka talaga, Dex. VIP ka pala dito, di mo man lang kami sinubihan. Sambit naman ng isa pa nilang kasama. Actually, ngayon, magpapaliwanag na sana sa Joey na ngayon lang niya gagawing VIP si Dexter dahil sa SVIP client ito ng Light Metrobank. Pero na po na yun ni Dexter at ayaw ma-spoil ang kanilang narinig mula kay Joey, kaya mabilis pinuto nito ang sasabihin ni Joey. Ito nga po pala ang aking kapatid na si Cassandra, sa aking nobya na si Tiffany, and these are also my friends. Pagpapakilala ni Dexter sa kanyang mga kasama. Mamaya na lang niya tatanungin si Joey patungkol sa kung anong dahilan kung bakit siya ginawa nitong VIP. Nagtatakang pinagmasdan ni Joey ang mga kasama ni Dexter. Ang pagkakasabi ng waiter kanina sa kanya, isang customer lang paghahandaan nila ng VIP lounge. Ibig sabihin lang din nun ay ang customer na tinutukoy ng waiter ay siya ring may hawak ng SVIP Light Metrobank card. Namalinang ba siya ng pagkakaintindi? O ang waiter ang nagkamalit inakalang walang kasama si Dexter? It is so nice meeting you, Manager Alanis. Abot tenga ang iting bati ni Tiffany habang kinakamayan si Joey.
Ito ang unang pagkakataon na may nakamayan siyang isa sa ginagalang sa kanilang syudad. Yon ay ipinagpapasalamat niya kay Dexter. Kung kakilala rin naman ni Dexter ang manager ng Lorraine Restaurant, malamang sa malamang kilala rin ng pamilya ni Dexter ang pamilya de la Vega. Napakaswerte niya talaga dahil naging nobyo niya si Dexter. Tipid ng initian lamang ni Joey sa Tiffany, pagkatapos napadakong kanyang tingin kay Zeus na ngayon nakapangalumbaba, muling nakatingin sa menu. And, is he also one of your friends? Takang tanong ni Joey kay Dexter. Nope. Ang rason kung ba't ka tinawagan ng boyfriend ko para palayasin ng basurang yan. He ruined everyone's appetite. Si Tiffany ang sumagot sa tanong ni Joey. Napataas ang kilay ni Joey. Wala naman siyang natanggap na tawag mula kay Dexter. Malamang dahil sa kanyang pagmamadali, di niya na malayang may tumawag pala sa kanyang cellphone na naiwan niya sa kanyang opisina. Napahigpit ang hawak ni Dexter sa kamay ni Tiffany dahil di naman talaga nakausap si Joey. Pero kung anumang rason bakit naririto si Joey sa kanilang harapan, sigurado rin naman si Dexter na dahil yun sa kanya. She's right, Manager Alanis. This guy right here is just causing trouble and is not here to eat. Please, can you get rid of him? Dahil may respeto rin naman si Joey kay Dexter, siguro naman pagbibigyan nito ang kanyang munting kahilingan. Of course. Na makalapit ng tuluyan si Zoe kay Zeus ay unan niyang napuna ang ordinary nitong pananamit. Tulad ng iniisip ni na Tiffany, inakala rin ni Joey na parito lang si Zeus upang tumambay. Hindi to lugar tambayan. Kung maaari lang umalis ka na bago pa ako tumawag ng security guards. Mahinang natawa si Zeus, ni hindi man lang inalam ng manager kung totoo ba ang kanilang sinasabi patungkol sa kanya. Silang may problema at hindi siya. Seryosong tiningnan ni Zeus si Joey. Sa tingin mo ba hindi ako customer? Dahil po ba sa pananamit ko? Pag ganito po ba manamit, ibig sabihin po ba pulubi at walang kakayang kumain sa tulad nitong restaurant? Natigilan sa Joey. Di niya akalaing sasagutin siya ni Zeus. Di ba nito kilala kung sino siya? Sa kabilang banda naman napagtanto niya ring may puntong sinabi ni Zeus. Pero sino namang tao ang gugustuhin pumunta sa gantong klaseng restaurant na nakasuot lang na ordinaryong damit? Hindi ba nakakayang ganon lalo na't sa tulad na edad ni Zeus? Ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng customer na nakasuot lang ng ordinaryong damit kung totoo ngang nandito si Zeus para kumain. There is no way. Sabihin mo, ang totoong naparito ka lang talaga para manghingi ng tira-tirang pagkain? You're even using a candy bar phone. How ridiculous. Natatawang wika ni Tiffany at tinuro pang hawak ni Zeus na cellphone na di keypad. Natawa rin sina Dexter na makita ang cellphone ni Zeus. Sa tingin siguro ng lalaking yan, nasa karinderya lamang siya. Suntok sa buwan kung makakabili man niya ng kahit isang putahe na nasa menu. Sambit ni Dexter na sinundan na mapang-asar na tawa. Naunawaan ng lubos ni Joey na marahil minamata lamang ni Zeus ng grupo ni na Dexter at hindi totoo na nanggugulo ito sa kanila. Gayunpaman ay dahil sa kahilingan ni Dexter na paalisin si Zeus ay wala rin siyang magagawa kung hindi ang sundin si Dexter lalo pat isang SVIP client ito ng Light Metrobank. Naiintindihan ko ang sinasabi mo pero pakiusap. Para na rin sa ikabubuti mo mas mainam na lisanin mo na lamang aming restaurant at sa iba ka na lamang kumain. Sambit ni Joey kay Zeus. Kung magmamatigas pa si Zeus na kasi siguro si Joey na hindi nito gugustuhin, nagalitin pang lalo si Dexter. Isa pa baka makapekto rin to sa kanya kung di niya papaboran si Dexter. Ganiningkit na tinitigan ni Zeus si Joey bago niya naunawaan na parang naiipit lang ang manager sa kanila. Marahil ayaw lang na Joey galitan ng pamilya ni Dexter kung hindi nito gagawa ng pakiusap niya. Lalo pat isang VIP customer ng restaurant si Dexter, kaya di na siya nakipagtalo pa sa kanila at napagdesisyonan na lang na umalis. Dismayadong tumayo si Zeus. Aalis na sana siya nang dumating ang waiter na kanyang nakausap kanina. Sir, pasensya na po sa pag-aantay. Pwede ka na pong pumunta sa VIP lounge. Buong ngiting sa lubong ng waiter kay Zeus. Nagtatakang pinagmasdan ni Joey ang waiter. Bakit ang binatang mukhang pulubi ang kinakausap nito? Are you talking to this young man, Tom? Takang tanong ni Joey sa waiter sabay turo kay Zeus. Yes, sir. Siya po ang tinutukoy kong SVIP client ng Light Metrobank. Ilang beses napakarap si Joey sa sinabi ng waiter, habang si Dexter naman hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso ba ang waiter na to sa kanyang sinasabi? SVIP client ng Light Metrobank ang lalaking to.
Wait, what? Are you serious? Gulat na tanong ni Tiffany sa waiter, pero ang tanong na yon, isa lang gustong sagot na marinig at yon ay hindi. Kani-kanina lang kung insultuhin nila si Zeus, parang kilalang kilala nila ang buong pagkatao nito. Ngayon, pare-pareho silang nakamulagot sa kanilang narinig mula sa waiter. Kung totoo mang isang SVIP client ng Light Metro Bank si Zeus, ibig bang sabihin nun, nagmula ito sa ubod ng yamang pamilya? Para na rin nilang hinabol ang leon na nagbabalat kayong tupa. Imposible. Just look at the manager. Mukha bang anak mayaman yan? Di makapaniwalang sambit ni Dexter. You're just kidding, right? Baling ni Dexter sa waiter. Nagugulumihan ng tiningnan ng waiter si Dexter. Bago nila nagtataka, nilapit ang tingin kay Joey. I am sure, sir. Ito po ang customer na sinabi ko sa inyo kanina na may hawak sa SVIP Light Metrobank card. Hindi ko po maunawaan, may problema po ba? Napasampal sa noo si Joey. Saka napagtanto na siya tong nag-assume na si Dexter ang tinutukoy ng waiter. Mayor lang ama ni Dexter at higit na mas mayaman ang pamilya de la Vega kaysa sa kanila. Tanging diamond card lang ang meron ng pamilya de la Vega sa Light Metrobank, samantalang SVIP sa pamilya Castro. Bakit niya agad yun naisip kanina? Isang bagay pa ay binatang mukhang pulubi ang mismong nakaupo sa mesang tinuro ng waiter kanina at hindi si Dexter. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi natin pagkakaunawaan at sa aking pagkakamali. Please allow me to express my sincerest apology. Mabilis na paghingi ng paumanhin ni Joey kay Zeus na bahagya pang yumuko sa kanyang harapan. Muntik niya lang naman galitin ang isang napaka-importanting customer. Kung totoo ngang may SVIP card ito, nalalagay lang na mas mayaman pa ito kaysa sa pinakamayamang pamilya sa syudad ng Quezon.